Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning for everybody. May buntag yung tanan. Si Barrio na sa di, bubuhat ko kay ni Sul Bagos Rabbit Hole o investments, mga passive income investments para sa mga Filipino. Ito ay para sa mga beginner pa na gusto malaman ano yung mga iba-ibang passive income investments na pwede nyo pasukin. The reason why na gustong-gusto kong passive income is retiree na ako, nagretiro na ako for about 5 years na yata. Siyempre, pag retire mo, maliit na lang yung income mo kasi alam mo na kung may negosyo ka, binigay mo na or tinatanggap mo lang yung tulong sa gobyerno. So naghahanap ka ng paraan na makakaroon ng extra income para sa araw-araw ng gasto mo. Siyempre ayaw mong mag-retire na lalo na kung maliit lang yung natatanggap mo galing sa gobyerno. So ito ay galing sa experience ko lang. Hindi ako anong tawag nito, accountant or financial advisor. Sinasabi ko lang sa inyo yung experience ko sa inyo para kung gusto nyo gayahin, pwede nyo gayahin. Kung ayaw nyo, okay lang. Pero ang pag-usapan muna natin ngayon is tungkol sa pinag-usapan na natin noon is passive incomes for Pinoy. Pangalawa, pinag-usapan natin ng growth versus income investment. Pangatlo, nag-usap tayo tungkol sa mga ETFs. Ano yung ETFs? Reminder uli, ang ETFs is basket of different stocks na they put together and it works like a stock. Ibig sabihin, pwede mo mabili as one stock at saka pwede mo ibenta as parang isang stock rin. Pero ang ginawa nila, pinasok nila iba-ibang stock sa isang stock. So, kunwari, mahilig ka sa ano tawag dito, mga technical stock, mga technology stock, lalagay mo lahat dyan sa ETF na yan. Tapos ibibenta mo as one stock. Or mahilig ka sa mga financial stock, ilagay mo, ipasok mo, ibenta mo as a one stock na naman. So that's basically what ETFs are. So it works like a stock, pero marami siyang nirepresenta, iba-ibang stock, pinasok niya sa isang basket. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol high yield ETFs. So, kagaya ng sinabi ko, maraming klaseng ETFs, pero ngayon ang pag-uusapan natin yung high yield ETFs. Ibig sabihin ng high yield ETFs na nagbibigay ng dividendo na mataas. Kasi ang pinipili ko lang yung mga ETFs na nagbibigay ng dividendo. Ano yung dividendo? Baka kung hindi nyo alam, ang dividendo is bigay ng kumpanya as a reward sa lahat ng nag-invest sa company nila. Parang sinusoli nila yung part ng profit nila to all lahat ng tao na nag-invest sa kanila. So yan ang dividendo. So kung meron kang investment sa Coca-Cola or Pepsi, every quarterly, nagtitinito nila kung malaki yung tubo nila, nagbibigay sila ng dividendo sa mga lahat na nag-invest. So, yan ang ibig sabihin ng dividendo. So, ang pag-usapan natin, kasi passive income ang tinutulak natin, naghanap tayo ng paraan na magkakaroon ng income na basically high yield dividends ang gusto natin. And we can get this from ETFs. So, bakit natin iniisip yan? Kasi, ang inflation, yung return ng inflation natin, lumiliit yung kita ng pera natin. Kung ilalagay lang natin pera natin sa bangko, maliit lang ang interest na binibigay ng bangko. Karamihan ng bangko, ang pinakamataas, 4%. Mataas na yan. A year yan isang taon, 4% binibigay nila. Ang inflation, umaabot ng 6% a year. So, lugi ka pa. So, kung ang pera nilalagay mo lang sa bangko, bibigyan ka nila ng 4% interest, kakainin lang ng inflation yan. By the time na kukunin mo yung pera yan,
ang halaga ng pera mo hindi na masyadong malaki. So, kailangan maghanap tayo ng paraan na makakuha tayo ng income na mas malaki. At saka ang high yield options ng ETFs are isang option na yan. Ulit, ang exchange traded funds or ETFs are investment funds na pwede mong i-trade or pwede mong ipasok sa mga stock. Parang stock na rin yun. They hold a basket of assets, kagaya ng stocks, bonds, REITs, at saka iba-iba. Ang high-yield ETFs focuses on securities na nagbabayad ng above-average income, usually in the form of dividends or interest. So, kung naghahanap tayo ng high-yield ETFs, naghahanap tayo ng dividendo na mataas. Mga examples na yan is equity income ETFs na nagbabayad sila sa mga iba-ibang stocks na nagbibigay ng dividendo. Merong bond ETFs na nagbibigay ng high-yield corporate bonds. Tapos rin mga REIT ETFs, ibig sabihin ng REIT is REIT, Real Estate Investment Trust, na nagbibigay rin ng mataas na interest. So, ang hinahanap natin is nagbibigay ng malaking income. So, yung ETFs, kinukolekta nila yung mga dividendo or interest galing sa iba-ibang company na hinohold nila, tapos pinapasa nila sa mga shareholders nila. Usually monthly or quarterly. Yung high yield sources naman galing yung sa company na malakas na nagbibigay ng dividendo na nagbibigay ng mas mataas. Yung mga real estate trust na nagbibigay ng mas malaking dividendo, kagaya ng Vanguard High Dividend Yield ETF, VYM, nagbibigay sila ng focus sa mga US stocks na nagbibigay ng high dividends. Or merong iShares iBox High Yield Corporate Bond ETF na nagbibigay ng corporate bonds. So, ang benefit naman ng high yield ETFs is ang potential ng income niya, mas malaking binibigay niya. Diverse siya kasi ETF sila, ibig sabihin hindi lang isang basket, maraming company na kinukuha nila. So, they have access to wide range of securities in one investment. Liquid yan, madaling ibenta, madaling, kagaya kasi parang stock market yan eh. So, kung gusto mo ibenta, sabihin mo lang buy. Next thing you know, nabenta na. So, hindi kagaya ng real estate na ilalagay mo sa market, matagal mabenta. Ang stock naman, madali lang. Ibenta mo lang, meron nang bibili agad. At saka may mag-manage sa iyo. So, ang portfolio mo, kung meron kang ETF, may magmamanage. Ang problema lang, meron kang expense manager. Pero that's okay kasi they're doing a good job. Ito, mga ETFs na ito, meron rin mga risgo ito. Ang interest rate risk, rising rates can reduce bond prices. Kung ETF na bonds ka, kung tataas yung interest rate, maapektuhan yung bonds mo. Credit risk, higher yield often comes with higher risk of default, kagaya ng mga junk bonds. Mga market volatility, equity high yield ETFs can drop in value during bear market. So kung bumagsak ang market, maliit na rin ang yield mo. Tapos meron sila tinatawag na yield traps. Yung very high yields can signal trouble, company or sector risk. Tax impact, ang dividend income, iba ang tax niya depending sa source niya. Hindi kagaya ng mga regular income. So, paano mo ma-evaluate yung mga high yield ETF? Kasi maraming ETF dyan. Kailangan malaman mo kung gusto kang bumili ng high yield ETF, anong klaseng ETF ang bibilin mo. One way is to, tinatawag nila na reward risk ratio. So, i-compare mo yung current yield to long-term sustainability. So, titingnan mo kung magkano yung yield niya compared sa risk niya. So, kung mataas ang yield, mataas rin ang risk. So, isipin nyo yan na high risk, high reward.
So kung hindi ka natatakot doon sa mga high risk, okay lang ang high reward sa iyo. Expense ratio. Ang expense ratio ang gagastuhin mo. Ang sinasahod ng mga manager na nagmamanage ng ETF. So, kung maghanap ka ng expense ratio, usually, kung masyadong mataas, ibig sabihin, talagang aktibo yung management. Kung mababa, hindi masyado active yung mga management. Lower fees means more income stays in your pocket. So, kung titingnan mo yung mga ratio nila, kung mahal or hindi. Yung holding sa ETF, titingnan mo kung ano yung mga sector na or mga companies na nasa ETF. So, pag-aralin mo rin yun. At saka, pinakahuli, performance history. Titingnan mo kung ano yung performance na last, 5, 6 years, 7 years, kung mataas talaga ang kita nun or maliit lang. So, ang high-yield ETFs can be a powerful tool for income-focused investors. Kasi papunta na tayo dyan sa high-yield ETFs. So, ito ay powerful tools for income-focused investors. Ibig sabihin, remember, pinag-usapan na natin the difference between growth investors at saka income investors. Ang high-yield ETFs were basically focused on income-focused investors, and that's what we're gonna go. So, remember, ang ginagawa ko is passive income for Pinoys. Yan ang tawag ng ginagawa ko, passive income for Pinoy. So, income talaga ang tinitignan natin, hindi ang growth. Pero kailangan piliin mo anong sakto at saka ano ang mga risk go na papasukin mo. Ibabalance mo yan with diversified portfolio, may enjoy mo yung benefits, para makakatanggap ka ng mataas na income. And that's about it. So hopefully, meron kayo natutunan din ngayon. Pag-uusapan naman natin sunod is anong mga investment vehicles ang gagamitin natin to get high yield ETFs. Anong high yield ETFs ang tinatarget ko, which ang ginagawa ko na. So pwede nyo sundin yung ginagawa ko or hindi. Nasa inyo lang. Maraming salamat. Yun lang for today. Thank you.